Sabi ng Department of Health, aabot raw sa 6 na milyong Pilipino ang masasabing walking time bomb. Sila yung mga may hypertension pero di nila alam at anumang oras ay pwedeng atakihin sa puso o magka-stroke. Yun nga, parang bombang anumang oras ay pwedeng sumabog. Ang hypertension po o high blood ay isang kondisyon kung saan palagi ang tumataas ang pressure ng blood vessel sa katawan. Kapag mataas ang presyon ng dugo, mas mahirap ito para sa puso na ipump at nakaapekto sa mga pangunahing organs. Para po talakay niyan, makakausap natin si Dr. Alberto Atilano, President ng Philippine Society of Hypertension. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Ruth. Dok, pakikwento nga sa amin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng high blood ka o may hypertension ka o mataas ang alta presyon mo? Naglagay na sila ng numero para madaling matugunan ang problema ng hypertension. So pag ang blood pressure mo ay 140/90 or mas mataas pa dyan, ibig sabihin may high blood pressure ka na. So naaral na nila yan, ang mga consequences o mga kinahinatnan ng mga taong mataas ang presyon, kaya yan ang nilagay nilang numero. Ano po ba yung normal? So kumpara sa normal, gaano kataas po ba ito? Bigyan niyo po kami ng idea. Ang normal ay below 140/90. Kung maaari, 120/80, yun ang magandang blood pressure. Opo. Pero pag kunyari hindi ka naman talaga madalas nakaka-check, 'di ba, kung wala ka naman pong ano, paano mo malalaman na may high blood pressure ka? Wala kang symptoms eh. Kaya hindi mo malalaman hanggat hindi ka nagpapa-blood pressure check, eh hindi mo malalaman kung mataas. So yan ang dapat natin. Kaya yun ang aming hangarin na halos lahat ng Pilipinong edad 18 anyos or mas mataas pa dyan, eh lahat alam nila ang blood pressure nila. So taon-taon dapat nagpapapresyon sila. Okay, so hindi po ba siya pare-pareho lang, usually po ba same range lang yung blood pressure ng isang tao or depende sa activity niya? And then meron po bang medyo mas vulnerable na mas laging tumataas yung high blood pressure? Tama ka. May range naman ang blood pressure. So kung halimbawa ang blood pressure natin 110/70, aakyat ng mga 130/90, nasa safe level pa rin yan. Ngayon, yung mga taong umaakyat ng mataas, depende na yun sa kanilang edad at kung ano pang ibang sakit nila para mabigyan natin ng kahulugan na delikado ang sitwasyon nila. Tama po ba na sinasabi kung kunyari may history yung family mo ng high blood pressure or hypertension, pwede ka rin magkaroon ng ganon? Tama po ba yan? Malaki ang posibilidad pag ang family nyo mataas ang blood pressure ng mga miyembro. Pero Doc, meron po bang mga certain activities naman or pagkain na pwedeng mag-trigger na high blood pressure? Di ba sinasabi nila pag kumain ka lagi ng matataba, yung mga ganon, pwede po ba yun? Pagdating sa pagkain, yung alat lang Okay. ang number one na kaaway ng blood pressure. Karamihan ng tao sensitive sa maalat. No? So pagka kumain ka ng maalat na madalas, eventually ang blood pressure mo tataas na. Pero kunyari, Pagdating sa taba, hindi naman gaano ka ano. Pero pagdating naman sa sakit sa puso na nagbabara, yung taba naman. opo, oo. So ano po yung link nung, kunyari, yun nga, yung sakit sa puso or pwede kang magka-stroke, ano po yung link niya sa high blood pressure? Ang blood pressure, pag mataas, mas madali kang magkaroon ng stroke or heart attack. Ngunit, dapat meron ka na rin nag-uumpisa nagbabara. So, pag mataas ang presyon mo, mas madali ka ng ma-stroke o ma-heart attack. Yun namang masyadong mataas, pwedeng ma-stroke, pero ibang klaseng stroke. Ito yung sumasabog yung ugat. Na Okay, mas delikado. Pero po, kunyari napapansin mo na mas madalas ka mahingal or parang nahihilo ka, masakit yung batok, yung mga ganong senyales po ba yun ng high blood pressure po? Walang masyadong senyales ang high blood pressure. Kaya sinasabi ng silent killer, ano po, Doc? Kaya nga silent killer. Pag ikaw ay nakakaramdam na ng mga simptomas, malamang mayroon ng epekto sa mga target organs mo dahil sa matagal nang mataas ang presyon mo. Na hindi mo napapansin, Hindi ano mo po? napansin, no? Kaya ang goal po natin ngayon dito sa MMM17 po ng DOH ay magpa-test po, i-encourage po silang magpa-test. Di ba napakadali naman Opo. magpa-blood pressure? Yung may mga taong na-assign ng DOH ngayon at saka yung society namin na pwedeng tumulong sa pagpapacheck ng blood pressure na libre. Sa mga health center, libre. Opo. Tapos po, tips na lang, paano po tayo umiwas sa hypertension?
ang lifestyle, number one, kailangan ang pagkain natin ay sagana sa gulay, prutas, menos sa alat. Of course, menos din sa taba. Pagdating naman sa exercise, napakalaking factor ang exercise. Pag ikaw ay madalas na mag-exercise, ang blood pressure mo may tendency mababa or bahagyang mataas. No? Pero pagdating naman sa mga taong nakaligtaan nila, hahabulin na namin sa gamot. Sa May gamot. Yun yung gamot mga naman. maintenance medicine po. May Pag mga exercise po, ano maintenance pong ideal? How many minutes a day or everyday po ba? At ang sabi nila, at least 30 minutes, 3 times a week. Okay, 3 But times. kami ngayon, nakita na namin na nire-recommenda na namin na everyday. Everyday. At least 30 minutes. At least 30 minutes. Okay. Okay, marami pong salamat kay Dr. Alberto Atilano, President ng Philippine Society of Hypertension. Pwede niyo pong puntahan ang kanilang website and pwede niyo rin silang tawagan para sa dagdag na information tungkol sa hypertension. At